Nako, saan naman kaya ako makakahanap ng Filipiniana gown? Alam ko na, kay Maring Nora. Nako, kuya, let's go to Cainta. Okay po, ma'am. Fabulous, makulay. Mahuhulaan niyo ba kung saan gawa ang mga gown na ito? The design is very kakaiba, di ba? Obra ang mga yan ng 54 years old na si Nora na ilang dekada nang nananahi. Nung high school, mayroon tayong vocational course doon sa pananahi. So, pananahi ang pinili ko. Siyempre, hindi ako nakapag-college sagad. Pagka-graduate ko ng high school, nag-enroll ako ng dressmaking. Ang ipinagmamalaki pa ni Nora sa mga tinatahi niyang gown, gawa sa lumang magazine, dyaryo, sako, foil, bubble wrap at mga pinagtabasang tela. Nag-start ang recycled gown noong 2014. Kasi marami rin naman ang nag-i-inquire ng recycle. Kasi mas patok talaga sa amin yung recycle gown dahil siguro bihira ang designer na gumagawa ng mga recycle gown. Ayan mga kapuso, andito na tayo sa pagawaan ng gown. Dito sa Cainta Rizal, si Nora, yung may-ari dito at tayo dito. Siya yung sagot sa problema natin. Nora, ano ba yung unang gagawin natin pagka nagpapagawa sa'yo ng gown? Eto madam, baka magustuhan nyo. Ganito lang tayo. Ida-drawing mo muna. Yes. Ang tawag nga dyan? Filipiniana sleeve. Okay, anong kulay ang masusuggest? White. White. Bakit white? White purity yan. Purity. Pagkatapos magawa ang design, syempre, kailangan tayong sukatan. Ano na? Ayan ay balikat. Balikat. Yung lapad. Balikat? Ano lang naman yan pag nananahi, di ba may mga basic na kailangan sukatan? Hips. O ba ba? Wait one. Actually, di ba, pag recycle, tapos yung mas unique, mas maganda, no? Nakagawa ka na ba ng gown na made of toothpick? Ay, hindi pa. Naisip mo yun ah. Ang ganda yung sa mga kasalan. Kumakain. Sunod na gugupitin ng bubble wrap na gagamitin base sa sukat. Ito na yung back natin. So after nung ginupit, ano yung susunod na? Ito na, tatahin na. Ito yung gagawin bulaklak. Ito, para maging design. Napaka-creative naman, ano? So, ito yung gagamitin natin pampa tigas. Isa, pinakamagas. Ito naman, iba yung tela niya para matigas niya. Time out muna mga mare, mamaya namin ipapakita ang final look ng aking gown. Bago pumatok ang negosyo, naranasan din daw ni Nora ang hirap ng buhay. Nagtrabaho na ako sa mga baseball gloves naman, hindi sa mga damit. Bali, sa araw ako nagtatrabaho, sa gabi ay nag-aaral ako. Yun ay yung computer secretary ng kinuha kong course. Pero para sa akin, hindi ko na dinibdib yung pagiging mahirap. I-enjoy ko lang yun. Nang magkapamilya, naisipan niya magtayo ng sari-sari store. Pero dahil pananahian talagang hilig ni Nora, bumalik siya sa paghawak ng karayom at sinulid. Bumili muna ako ng mga tela na retaso per kilo. Yun ang ginagawa naming cover shoes. Hanggang sa, syempre, sinasabay namin ang basahan dahil mabenta rin naman talagang basahan. Hanggang sa mga short, hanggang sa naging dress na ng mga bata, tapos malaki. Hanggang sa uniform ng estudyante, hanggang sa naging uniform ng mga teachers. Namuhunan si Nora ng 10,000 pesos mula sa kanyang ipon at sa dating tindahan. Nakabili siya ng makina na gagamitin sa pananahi at ilang materyales. Yung net namin talaga dito is mostly 40K a month. Nasa 1,500 hanggang 5,000 pesos ang benta ni Nora sa recycled gowns depende sa materyales na gagamitin. 1,500 pesos ang gowns para sa bata, habang 1,800 hanggang 5,000 pesos naman ang para sa matanda. Minsan nakakagawa kami ng 26 to 28 gowns a month. So hinihingaan ko muna sila kung mayroon silang gustong design, kung may gusto silang materials. Pero marami namang customer na, ma'am, kayo na lang po yung bahala. Sa paggawa ng gown, ang pinaka-simple lang, isang araw. Ang pinaka-matagal niyan is 5 days. Oh, ready na ba kayo sa ating big reveal? Okay, ito
ito na. Wow naman. Talagang talagang unique tong Filipiniana gown na to dahil made from recycled materials. Sige, try na natin. Alam mo talaga yung pagsusuot ng gown, pagtatry, mahirap yan no? Ay, may ganito. Pag ganito pa. Baby girl, no? Talagang kakaiba. O, di ba? Mga galaw-galaw. At alam mo, pinaka-gusto ko dito, habang naglalakad ako rin. Maganon. Malamang ako na yung best in gown. Dito sa suot ko na to. Wow, ganda ng gown ko. Mayroon sound effects. Ano sa inyo? Kabog na kabog ang ibang mamahaling gown. Kilala po siya namin dito sa baryo namin. Kung anong gusto po naming design na gagawin niya po. Tsaka ang bilis, mga one day kaya niyang gawin. Bukod sa mura, maganda yung quality ng gown nila. Maganda yung design, super innovative, modern style. Anong design ng recycled gown kaya ang bet na itatry ng makiling star at cosplayer na si Myrtle? Oh my gosh, ang ganda ng gown! And this pink one, wow, ang ganda ng petals and the flowers. I really think na bagay ito sa atin. So, mahilig talaga ako sa color pink. Halata naman sa nails ko. As a cosplayer, I really appreciate yung hard work na nilalagay natin sa ating self-expression, creativity. Na gumawa sila ng mga iba't ibang straw para makabuo ng bulaklak. Akala natin basura, pero pwede pala natin gawa ng paraan para akong si Maria Makili. Bukod sa dream come true ang kanyang recycled gown business, masaya raw si Nora dahil nakakatulong siya sa mga nangangarap na maging modelo. Nagpapa-event din talaga ako ng Miss Eco Saver, Nora's Gown Ambassadress, para magkaroon ako ng mga model na taga dito talaga sa amin, para ma-expose ko sila sa mga tao. Dahil sa pananahin ni Nora, napagtapos niya ng pag-aaral ang mga anak at naipagawa ang kanilang bahay. Yung pang-araw-araw namin, kumbaga nagiging magaan talaga siya. Yung utang free, ganyan, kahit paano, nakakapag-travel tayo nang hindi tayo magpapalibre. Talagang true Filipina winner. At di raw sikreto kung bakit nagtagumpay si Nora. Babantayan natin yung mga uso ngayon kasi medyo hindi na in sa mga kabataan yung gusto natin. Kasi lahat naman na pag-aaralan, unti-unti lang, step by step, hanggang sa matuto. At saka, pag alam mo, namamahalin mo na rin yung ginagawa mo. Pinatunayan ni Nora na totoong may pera sa basura. Ang ibang bagay na patapon na sa iba, may malaking pakinabang pa at daan ng pag-asenso ng iba.